So, what's up guys? So, welcome dito sa ating another video. So, maiba muna tayo. Dapat OSPF. Ang next na topic pala natin about routing protocol, dynamic routing protocol is yung OSPF. Pero, commercial break muna tayo. Dahil piniprepare ko rin yung sarili ko para yung video na mapapanood nyo is medyo okay naman. Okay, kasi medyo mahaba-habang topic yon, maraming kailangan i-take note para mas maintindihan natin yung OSPF. So ngayon, ang papakita ko naman sa inyo is regarding password removal. Okay, so sa mga mahilig makalimot o ulyanin dyan sa mga password nila, tapos hindi nag-take note, ito para sa inyo to. So madali lang naman to. Ang kailangan lang natin is una, syempre yung ISO. Ang gagamitin natin dito guys ay ito, High Range Boot CD. Yan. So ISO to. Punta lang kayo dito sa link na to. And then sa pinakababa, ito, click nyo to and then magda-download yan. So pag na-download nyo na yan, ito na yan, ISO. So parang ano lang din, mga Windows 7, 10, 11. And then ang need nyo pa is Rufus. Okay, so kailangan kasi natin to i-burn sa ating USB. Pero dapat yung USB natin guys is medyo lakihan natin yung storage, yung capacity, like 16 gig pataas. So halimbawa, na-download nyo na itong dalawa, meron kayong USB na free, open nyo lang yung Rufus. Pagpasensyaan nyo na yung kasi ang daming laro ng anak ko Rufus. Pag open ng Rufus, ayan, ito na kasi nakagawa na ako ng nakagawa na ako ng bootable. So makikita nyo dito yung USB nyo. Kung meron kayong multiple flash drive na nakakonect, piliin nyo lang yung hard drive, yung flash drive nyo dito. And then, select, and then open nyo to. Wait nyo lang yung, ini-scan yung image, wait nyo lang matapos yan. So, pag ready na, pwede nyo siya i-rename. And then, pag gamit kayo GPT, kung yung system nyo is, medyo bago-bago na, MBR, pagka old, yung system nyo is old na, luma. Wala na kayong bang gagalawin, start nyo na. So, after matapos nyan, close nyo na, ito na yung kalalabasan nya. Parang gumawa lang kayo ng bootable na Windows 10, Windows 11. Ayan yung laman. Ngayon, paano natin siya i-apply? So, halimbawa dito, may VMware ako, meron akong Windows 10. Ayan. So, halimbawa lang, hindi ko alam yung password, nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung password ko. Paano to? Dadalhin ko siya sa computer shop or sa computer repair shop. Papa-remove ko yung password or kung walang choice, format, 'di ba? Parang ganun. So, isasaksak niyo yung USB niyo sa PC. Yan, ito PC ko halimbawa, VMware lang. Ito sasaksak ko na yung USB ko. Punta ako ng removable devices. Tapos ito 'yon, yung disk 2. Ito yung high range boot ko. So, ko-connect ko lang siya rito sa VMware ko. And then tignan natin kung yan na, naka-connect na. So, ang gagawin natin dyan is punta lang tayo sa BIOS or i-boot natin yung computer natin dun sa high-range boot na ginawa natin. So, gagawin ko lang dito, hold ko lang yung shift and then restart. Santayin lang natin. Or pindutin nyo yung keyboard nyo kung ano yung papunta dun sa BIOS nyo and then mag-boot kayo via USB. Okay, so dito, troubleshoot and then advanced option. And then UEFI. Tapos restart. So pag nag-restart yan, mapupunta tayo ng BIOS. So ito yung aking BIOS. Pipiliin ko lang dito yung USB device. Yan. And then wait lang natin mag-load. Yan. Tayo lang natin load. So para ka lang nag-install ng Windows 10 or 11 or 7, Windows 7. Wait nyo lang matapos yan. I-post ko muna yung video and then balik ako pag tapos na to kasi medyo matagal to So yun guys, so after nung loading, makikita nyo tong gantong logo tapos itong umiikot-ikot rito. Antayin lang natin. So after nung loading guys, ito na yung makikita nyo. Okay? So wait nyo lang yung initialization, yung initialization, and then wait nyo lang yung mga naglo-loading dito. Wait nyo lang. So pag natapos na yun, para matanggal natin yung password natin dito sa Windows 10 natin, punta lang tayo dito sa Windows na to, sa Start, and then All Programs, tapos Security.
and then passwords. Windows Login Unlocker. So, makikita nyo dito yung mga username or yung mga account, yung mga user account. So, makikita nyo yung user account natin na test. Ang gagawin lang natin dito is ito, reset password. Okay? Or pwede nyo rin change password. Okay? Tapos pwede nyo rin siyang remove sa administrator group. Pwede yon. So, ang gagawin lang natin dito is reset password. Kumbaga, pag boot natin ulit ng normal, hindi na manghihingi ng password. So, reset. Okay. Then, na-reset na yung password. So, yun lang. Close nyo na. Tapos, restart. So, wait lang natin ulit mag-restart. So, wait lang natin mag-restart. Tapos, wait natin mapunta dun sa ano, sa login page. So, wait lang natin. O, yun na. Automatic, nag-login na ako. So, hindi na ako hiningian ng password. Pero ang gawin natin, lock natin. Yan. Ito yung ating, click lang natin yung screen. Tapos yan na. Wala na yung password. Di ba kanina may password yan? Then, sign in. So, wala na yung password natin. Tapos, kung gusto natin sila ulit lagyan ng password, punta tayo ng control panel. And then, user account. User accounts. Tapos, manage. Then, double click nyo to. Ay, sobrahan sa double click. Create a password. So, gawa lang tayo ulit password. So, this time, huwag nyo nakalimutan. Although, kahit naman kalimutan nyo, kung meron na kayong high-range boot, marireset nyo na siya ulit. So, create password. And then, lock natin ulit. Yan na, password na. Okay, so, yun lang muna guys. Maraming salamat.